Sabado noon at mag-iikapito ng gabi. Si Andres Talon, na isang mahirap na estudyante, ay kasalukuyang naguhugas ng mga pinggang kinana ng ladies' dormitory sa isang universidad sa Amerika. Ito lamang ang paraan upang makapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo ng medisina. Nakatali sa kanyang baywang ang isang tapi at nakalilis ang mga manggas ng kanyang kamisa dentro. Nangingintap sa pawis ang kanyang kayumangging mukha. Ang bula ng sabong nakabalot sa kanyang mga matitipunong bisig ay umabot sa siko. Mabilis ang kanyang paggawa at wala siyang aksayang kilos. Mahihinuha na lubhang sanay si Andres sa gawaing ito. Mukhang tapos ka na, Andy. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang kabilis magtrabaho. Basag ni Alice na siyang tagapangasiwa sa mga gawain sa kusina ng dormitory. Lalo na kung napupuri. Lalo akong bumibilis. Nakatawang sagot ni Andres. Wala na naman yata si Bill? Tanong ni Alice na lumapit sa Pilipino at nagsimulang tumulong dito. Si Bill ay katulong ni Andres sa paglilinis ng mga kasangkapan sa kusina. Dumating na humahangos si Bill. Lagi nang humahangos ito. Inihagis ang sombrero sa sabitan at naghubad ng Amerikana. Kiliw! Birong bati na kay Alice. Sabit mo na lamang ang aking Amerikana. Naabala mo si Andy. Nakatawang isinabit ni Alice ang damit ni Bill. Kumuha ng isang tapi at ibinigay sa binatang Amerikano. Suot mo yan. Yan lang yata ang pantalon mong mahusay. Nagsimulang maglampaso ng baldosa si Bill at binalikan naman ni Alice ang pagtulong kay Andres. Saan ka ba naging dalubhasa sa mga gawain sa kusina? Tanong ni Alice kay Andres. Sabihin mo nga, Andy. Udyok ni Bill. Ang simula ay sa amin. Ako ang tagahugas ng pinggan. Di mahirap yun. Iilan lamang naman ang aming pinggan. Nakatawang simula ni Andres. At madalas na itinataob ko na lamang ang mga pinggan ng di hugas. Nagkakahawig pala ng kalokohan. Maging mga batang Amerikano o Pilipino, ani Alice. At isinalaysay ni Andres na, pika nga, ay palagay ang loob niya sa kusina. 16 na taon na siya nang mamatay ang kanyang ama at lubusang maulila. Katatapos lamang niya ng intermedya, may kamag-anak naman siyang kusinero sa isang bapor na nagyayaot dito sa Amerika at sa Pilipinas. Sumama siya at 6 na buwang singkad akong tagapagmasahe ng mga pinggan, kubyertos at mga lutuan sa bapor. Kaya hindi kayo dapat magtaka na ako'y eksperto sa mga gawaing yan. Tapos ni Andres. Usisera ka rin lamang, Alice. Ang biro naman ni Bill. Ang mabuti, itanong mo kay Andres kung ano-ano naging karanasan niya dito sa Amerika. Sige nga, sang-ayong kapagdaka ni Alice. Linggo rin lamang bukas, hindi baling tayo mapuyat. Alam ninyo, ani Andres, na nagpahid na ng kamay. Ako ay may pagkahampas lupa. Teka. Hadlang ni Bill. Ilalabas ko muna itong basura. Ibig kong marinig uli yan. Nang bumalik si Bill, ay nakaupo na si Alice at Andres. Bumatak siya ng isang silya at nakiumpok sa dalawa. Ayun, simulan mo na. Sabi ni Bill na humilig mabuti sa kanyang upuan. Saan ninyo ako gustong magsimula? Nang dumating ka dito sa Amerika, tugon ni Alice. Sa San Francisco bumaba si Andres at ang paghuhugas ng pinggan ang unang naging hanap buhay. Naging manggagawa sa iba't ibang bayan ng California, namitas ng mansana sa Oregon at Washington, dalang hita sa Florida. Lalo na raw siyang umitim sa taniman ng kamatis, letsugas, repolyo at iba pang mga gulay. Naging serbidor sa mga restoran, naging utusan, naglilingkod sa salmunan sa Alaska, nagpapatag ng bato sa daang tren sa Nevada. Alin sa mga karanasan mo ang bumago sa takbo ng iyong buhay? Tanong ng dalagang Amerikana. Hindi kaagad tumugon si Andres. Tila tinimbang niya sa marami niyang karanasan ang pinakatampok. Ang totoo ay nag-aalangan si Andres na sariwain pa ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay. Halimbawa, untag ni Alice, bakit mo naisipan na mag-aral?
Bakit mo iniwan ang paglalagalag? Hindi nangyari sa Amerika ang karanasang bumago sa takbo ng aking buhay. Sa wakas ay sinabi ni Andres. Doon sa amin sa Pilipinas nangyari ito. Paano? Sa bad ni Bill. Magsasaka ang aking ama. May isang kaugalian sa amin, patuloy ni Andres. Kung pista ng bayan, ang lahat ng magsasaka ay pumaroon sa malaking bahay na may-ari ng lupa at tumutulong sa karaniwang malaking handaan doon. Nagsisipag saing, nagsisibak ng panggatong, nagpapapatay ng manok, baboy, kambing at baka. Sabihin pa, ang lahat ng tumulong ay doon kakain. At isang pista nga ay isinama ako ng aking ama upang tumulong sa may-ari ng lupang aming sinasaka. May 13 gulang ako. Nung nagkakainan ng mga nanunulungan ay dumating ang donyang asawa ng aming kasama. At pinagmumura ang mga nagsisikain. Hindi pa raw natatapos kumain ng mga panauhin sa itaas ay inuuna na raw namin ang aming bituka. Lubha raw kami mga timawa. Hindi ko agad naunawa ng aking narinig. Patuloy ni Andres. Noong papauwi na lamang kami at sasabihin sa akin ni Amang ang kanyang pagdaramdam, noong ko lamang lubos na naunawaan ang kahulugan ng salitang timawa. Sinabi sa akin ni Ama na pagbutihin ko ang aking pag-aaral upang huwag kong sapitin ang kaapihang ganoon. Kung ako raw ay lalaking magsasaka at hindi akin ang sasakahing lupa, ganoon din ang aking kapalaran. Aalimurain ng mayaman. Ang isang timawa raw, kahalintulad ng isang aso. Sagpang ng sagpang. Huwag daw akong mag-aksaya ng panahon. Gagawin niyang makakaya upang ako'y matuto. Kay buti ng iyong ama, ani Ales. Halos ang gabi ginagawa niyang araw. Dugtong pa ni Andres. Ibig niyang makaipon. Ang adhika niya ay maging isang manggagamot ako. Huminto muna si Andres sa kanyang pagsasalaysay. Nakatingin siya sa malayo na waring nakikitang muli ang kanyang ama. At pagkatapos ng ilang sandali ay nagpatuloy na naman sa pagsasalita. At nang ako ay makatapos sa intermedya, gayon na lamang ang galak niya. Ngunit ang humalili sa kagalakang yan malagim na kalungkutan. Si Amay inabutan ng ulan isang tanghaling siya ay nagbubungkal ng lupa. Nagkasakit siya, pulmonya, at namatay. Dinampi ni Alice sa kanyang mata ng hawak niyang panyolito. Tumindig si Bill. Lumapit kay Andres at pinisil ang balikat ng kaibigang Pilipino. Upo ka, Bill, sabi ni Andres. Di pa ako natatapos. Naupong muli si Bill at muling nagsimula si Andres. Naubos na lahat, anya, ang kaunting naiipon ni Ama. Ulila na akong lubos ay wala pa ni isang sentimo. Subalit, isinumpa ko sa aking sarili sa harap ng bangkay ng aking ama na ako ay pilit na mag-aaral at ako ay magiging manggagamot. Hahanapin kong pilit ang tagumpay na siyang adhika niyang maging akin. Maluwat ding walang umimik matapos ang pagsasalaysay ni Andres. Nadama ni Bill at ni Alice ang malaking kalungkutan ni Andres. Sa wakas ay nagsalita si Alice. Nauunawaan na kita, aniya. Lalong nauunawaan kita ngayon, pakli ni Bill. Bakit? Ang ba'y naging isang hiwaga sa inyo? Tanong ni Andres at wala na sa kanyang tinig ang pagdaramdam at kalungkutan. Oo, isang hiwaga ka sa akin, tugon ni Alice. Alam kong ikaw ay isang mabuting tao. Masipag ka, matalino, magalang. Ngunit tila ayaw mong makihalubilo sa iba. Tila ayaw mong ikaw ay maabala. Ibinukod mo ang iyong sarili. Tila may lihim kang lakad at ang lahat ng nasa paligid mo ay makaabala sa iyo. Napapansin ko nga, tudyo na naman ni Bill
na maluwat mo nang sinusubaybayan si Andy. Anong masama riyan? Tanong ng dalaga. Maluwat na nating kasama si Andy. Wari ay malayo siya. Gayong kay lapit ay kay layo. Meron ba namang gayong araw-araw nagkakabunggo ang balikat di mo matawag na kapalagayang loob? Lumalabas pa yatang malaking tawa ko. Tanong ng Pilipino. O kaya tungo naman. Sundot ni Bill. Hindi malaking tao o dungo ang ibig kong sabihin. Paliwanag ni Alice. May anyo si Andy na nag-uudyok na nagmamalas na matanto kung ano mo siya. Pinipigil na nagmamalas na iyan naman ng isang hindi maunawa ang kilos ni Andy. Tila hindi mahalaga kay Andy ang magkaroon ng maraming kapalagayang loob. Pinalalaki mo loob ko, Alice. Dampot ni Andres. Di yata't akong pinag-aaksaya mo ng kuro-kuro. Di biro. Lagi kong naitatanong sa aking sarili kung bakit ibinubukod mong yung sarili sa karamihan. Ang karanasan ng nagtuturo sa akin yan. Ang madalas na mauntog ay natututong yumuko. Nako, lumalalim ang salitaan at di bumababaw. Hadlang ni Bill. Ang totoo ito. Walang alinlangang mararating mong yung mga patutunguhan. Ngunit mag-aliw-aliw ka naman. Mag-iibayo ang sigla mo kung sanda-sandali man lamang ay ilalayo mong yung ilong sa libro. Maari ba namang ang isang malusog na gaya mo ay hindi maaakit ng mga dalaga? Ayan si Alice. Yang gandang yan. Bakit ba si Alice ang binibisit mo? Hadlang ni Andres. Kahit sa biruan may hangganan. Tigilan mo na si Andy. Pakli ng dalaga. At huwag mo naman akong ipag-ukulan. Anong malay mo kung si Andy ay meron ng itinatago? At tumawa si Alice. May itinatago si Andy? Pamanghang sabi ni Bill. Walang maitatago sa akin yan. Iyan ang tinatawag na nauuhaw at ayaw makiinom. At kung tanggihan ang nakikiinom? Tanong ni Andres. Natatakot kang tanggihan kung ganun? Paano malalaman kung tatanggihan ka o kung hindi? Nakatawang tanong ni Alice. Tumindig na bigla si Andres. Ating gabi na, Bill. Aniya, mapupuyat na luba si Alice. Yan ang sinasabi ko. Pakot siyang pakli ni Bill. Ang magaling na kaibigan kong Pilipino takbuhin. Ngayon pa lamang sumasarap ang usapan, Tudyo niya. Saka pa tatalilis. Tayo na. Walang mangyayari sa akin kung manok ko ay takbuhin. Naunang lumabas si Bill. Nagsuot si Andres ng kanyang Amerikana at sumunod sa kaibigan. Inihatid siya ni Alice hanggang sa pintuang may kadiliman noon dahil sa bagya ng abutin ng liwanag ng ilaw. Halis na kami, Alice. At maraming salamat sa iyong kagandahang loob. Paalam ni Andres. Hindi pangkaraniwang gabi ito sa akin. Naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. Timawa, unang kabanata sa nobelang isinulat ni Agustin C.